Ayun, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po natin pag-uusapan itong patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, sa lahat po ng mga nagtatanong kung patay na ba itong December 1, 2025 eleksyon, hindi pa po mga bayan ha. Hindi pa po patay yung December 1, 2025 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Sapagkat doon po sa Republic Act 12232 ay meron pong nakikita, meron pong nakikitang paglabag, merong nakikitang unconstitutional o wala sa konstitusyon. Katulad lamang po ng postponement. Bagamat walang direktang nakasulat na postponement doon po sa Republic Act na yon, napakaliwanag po napakaliwanag mga idol at mga bayan na merong postponement kasi doon sa Republic Act na yon, nilagyan nila ng schedule na dati ay yung original po December 1, 2025, ginawa nilang November 2026, November 2. Akalain nyo mga idol, November 2, All Souls Day, na kung saan yung ating pong mga bayang Pilipino ay naggugunita, ginugunita nila yun pong mga mahal niya sa buhay na yumao. Nagpapadasal po sila at ninilay-nilay. Tapos hahaluan mo ng politika. Pambihira, mga bayan. Anong klaseng sabi nga ni Atty. Makalintal, talaga hong hindi pinag-isipan ng ating pong mga mambabatas yun pong batas na kanila hong ginawa. Ngayon ay panoorin po natin ito hong naging pahayag ng isang barangay secretary. Ito po, napakaganda po ng kanyang mga sinabi na nagkaroon na nga po ng ruling noong 2023 yung Supreme Court. Pero tila baga hindi po pinakinggan ng ating pong mga mambabatas yung Supreme Court ruling kasi patuloy po nila na pinopospon itong eleksyon para sa barangay na ang sabi nga po ng Supreme Court ay hindi po dapat na ipagpaliban. Bawal po mga bayan, bawal yung postponement. So panoorin po natin itong barangay secretary. Pero mga kabig, mga katuto, itong haba ng taon na ito kung tutuusin, kulang pa rin din kulang pa rin din doon sa mga naglilingkod, doon sa mga gumagampan bilang barangay officials. Pero kung wala ka namang ginagawa sa barangay mo bilang barangay official, yung 12 years na yan, napakahaba para sa'yo, para maglingkod. At ikaw namang botante, medyo sisisihin din kita. Alam mong walang ginagawa yung taong yan na tumatakbo, gusto lamang magkaroon ng honoraria dahil kaibigan, kakilala, kamag-anak, kumpare, kumari, ibinubuto mo pa rin. Guilty ba o not guilty? Alam nating walang ginagawa, pero bakit, di ba? Bakit nakakatatlong term pa? Base sa mga experience natin noong mga nakaraan, wala nang ginagawa. Alam nila na walang ginagawa tong taong ito bilang barangay official. Pero pag tuwing halalan, inananalo. Yun naman po ang kamalian. Yun po yung kamalian ng mga botante. So, dapat ngayong eleksyon o next year election 2026, medyo higpitan natin ng konti ang ating pamantayan sa pagpili po ng ating mga barangay officials. Hindi lamang dahil siya'y kumpari ko, kumari ko, kapatid ko, kamag-anak ko, ibuboto ko na. Mga kabig, mga katuto, ang paglilingkod sa pambaranggayan, hindi lamang po biro yan. May pera hong ginagastos, pera ho ng gobyerno, pera ho ng taong bayan. Kaya dapat maging mapili
piliin, tingnan natin kung sino talaga yung pwede natin pagkatiwalaan sa atin pong sagradong boto na kung saan ay nananalo po, nakakapaglingkod, nabibigyan ng pagkakataon makapaglingkod ang isa nating kabarangay. Ano ho? Kaya ito po yung dahilan kung bakit may mga nagko-comment, nagre-request, nagsasuggest, ano ho, na ituloy po yung eleksyon ngayong taon ito. Kasi nga, may mga barangay officials na wala pong ginagawa. Pakuya-kuya-kuy lang. Abay tumatanggap lang ng kanilang honoraria. Medyo makakapal lamang po ang mukha, mga kabig, mga katoto, Oo, yun nga, kasi nga kasalanan po natin. Pinagbibigyan po natin. Ano ho? Itulad niyan. Tulad niyan, inaprubahan ng ating PBBM ang batas. Ano ho, na ang RA 12232 na kung saan ay nagpupostpone o nagpapaliban ng pambaranggayang halalan. So, nasa kamay ni Attorney Makalintal. Ano ho, kung paano niya pupukawin ang damdamin, paano niya gigisingin ang natutulog na ulirap ng ating Korte Suprema. Although, mga kabig, mga katoto, nagbigay na ng kasagutan ng paliwanag ang ating Korte Suprema tungkol sa 2023 election na unconstitutional. Diba? So ito na ulit na naman ang hindi natin maintindihan na bakit paulit-ulit nangyayari wala hong napaparusahan. Diba? Unconstitutional. Diba? Dineclare ng Korte Suprema na unconstitutional, and yet, nagawa pang gumawa ng batas ang Kongreso at ng Senado extending or postponing the election for 2025 at gawing 2026. Hindi natin maintindihan kung ano ba dapat ang pupwede ang maaaring gawin ng Korte Suprema para ipatupad. Wala pa silang pangil para ipatupad na ito ay unconstitutional. Pero ito, di ba, may pinirmahan ang presidente for postponing the election, the PSK election this 2025. So, ibig sabihin, hindi kinikilala ng gobyerno, hindi kinikilala ng Kongreso ng Senado ang paliwanag, ang eksplikasyon ng ating Korte Suprema. Dahil kung kinikilala, di ba hindi na naulit saan na ito? Dahil 2023 election pa lang, unconstitutional na. Pero ito naulit na naman, mga kabig, mga katoto. Ano ho? Ay nako, talaga naman, hindi ko alam kung sino ang ating pwedeng puntiryahin, kung sino ang ating pwedeng sisihin, kung sino ang ating pwedeng dakmain at parusahan kung kinakailangan. Okay? So, hari nawa ay may magawa pang paraan si Attorney Makalintal, no? Sa kanyang tawag nito, sa kanyang paglapit uli sa Korte Suprema, no, declaring the constitutional the validity, no, the legality of the RA 12232, no, na nilagdaan ng ating Pangulong PBBM. So ayun mga idol, mga bayan, napakaganda po ng kanyang mga sinabi at ang kanyang paalala sa mga botante na hindi po porket kamag-anak mo, hindi po porket kaibigan mo ay iboboto mo na kahit alam mo na walang ginagawa sa iyong barangay. Bakit nakakatatlong termino pa? Hindi po dapat ganon, sabi po niya. Dapat maging matalino tayo sa ating pong pagpili. At patungkol naman po sa Republic Act 12232 na yun nga po ay may kaakibat na postponement, bakit pa daw inuulit? Gayon meron lang desisyon yung Supreme Court noong 2023 na bawal po yung postponement. So, ito pa, barangay secretary, pero ayaw po niya
na ipuspon yung halalan sapagkat nakikita niya talaga kung ano yung nasa batas, yun ang dapat sundin. Kung ano yung Supreme Court ruling, yun ang dapat na pairalin o dapat na matupad, mga idol at mga bayan. Kaya saludo po ako sa mga ganitong kawani ng barangay. So, ngayon po ay pinagkokomento ng Supreme Court yun pong Kongreso, Senado, at yung COMELEC, pati yung Executive Secretary, Lucas Bersamin, patungkol po dito sa petisyon na inihain po ni Atty. Macalintal, ni Barry Tayer ng Las Piñas, at yung isa pa, nakalimutan ko yung isa. Basta bali tatlo po sila na nagpetisyon kontra doon sa postponement ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So abangan po natin kung meron pong magdedepensa doon po sa batas na ginawa ng ating pong mga mambabatas. Yun po yung ating aabangan. So hanggang dito muna yung ating update at maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat.